Nasa labas tayo ngayon mga kababayan kasi na-invite tayo ng ating kaibigang Regional Director ng Philippine Information Agency sa ginagawa nilang weekly Bagong Pilipinas kapihan sa Bagong Pilipinas. Ayan po. Ang featured department, yung Department of Agrarian Reform. So, importante ito mga kababayan, malaman natin yung mga progress ng distribution dito sa amin. Sa Bicol Region po, ng mga CLOAS, ng mga titles para sa ating mga magsasaka. Para naman po, lalong ganahan yung ating mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. So ang tataniman na nila, pag-ari na po nila. And yung pagpunta ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa Bicol Region, I think napakarami na yung na-distribute na mga land titles sa ating mga kababayan. Yan yung chat sa akin ng direktor. Good EM sir, dar po ang feature agency today sa kapihan sa Bagong Pilipinas 9 AM. Sa DSWD Hall, Boraguis, Legazpi City. RD Sindak is the featured regional director. So napakahalaga mga kababayan ang pag-uusapan ngayon. Kaya pumunta tayo dito sa Boraguis. Ito yung regional office. O diyan po, papasok tayo diyan. Doon po. Ito yung signage ng DSWD. Ito yung neighborhood mga kababayan ng PBN Boraguis. Ito yung kinikwento ko sa inyo na mga programa noon. Programang pabahay, PBN, Pambansang Bagong Nayon. O, tingnan ninyo. Ito yung pinatayo ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Pambansang Bagong Nayon. Tingnan ninyo yung mga bahay po. Ang lalaki na po, mayayaman na nakatira rito. Pati yung regional office ng DSWD, nandito po nakatayo. Kita ninyo? Ewan ko, yung mga residente dito kasi napakatagal na to mga kababayan. Murang-murang pabahay ito noong panahon. Pero ngayon po, parang nasa first class subdivision tayo. Ganon kaganda ng mga pabahay ng ating dating Pangulong Apo Lakay. Marami siya dito sa Bicol Region po. Other than dito sa lungsod ng Legazpi, Pambansang Bagong Nayon, PBN Boraguis. May Bliss Project pa po, yung Bagong Lipunan, Bliss Project, dito pa rin sa lungsod ng Legazpi. Ang lalaki na rin doon, Bagong Abre yun, Barangay Bagong Abre. Isang araw, pasyaran natin po para ipakita ko po sa inyo. At ngayon naman, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may massive pabahay, housing. And may nag-chat sa atin mga kababayan na yung 4PH sa Naga City na kinover natin ng mag-groundbreaking doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasisimula na daw po. Sinimula na yung construction. Di ba napakaganda? So, pasok na po tayo mga kababayan. Yan ang neighborhood po. Ipakita ko sa inyo ang neighborhood dito. Ang laki-laki ng subdivision na to mga kababayan. Doon yung regional office naman ng Population Commission on Population Development. So makikita ninyo yung neighborhood dito. Ang lalaki po ng mga bahay. Di ba? Mayayaman na po ang mga nakatira dito mga kababayan. Yung Pambansang Bagong Nayon ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Medyo siya paakyat. Ayan paakyat po. Ayan ang regional office ng DSWD. May libreng kainan pala dito. So ito yung regional office po ng DSWD. Dito yung yung magiging kapihan sa Bagong Pilipinas. So ito po yung regional office ng DSWD. Ang ganda niya mga kababayan. Ito ang neighborhood. So makita ninyo, ito yung Pambansang Bagong Nayon, ang neighborhood po. Mayayaman na po ang mga tao. Nagsisimula na yata. Nagsisimula na po. Nagtutugtog na ng Bagong Pilipinas. Yan.
Norwegian FB page. At the late broadcast, he informed the officer for 5 decades. Marianito ng PIA, CR Director Sindang. Sa Bagong Pilipinas ay inorganisa ng Presidential Communications Office. Ang aming Director General. Tapakan natin ang kanilang Regional Director, RD Ruben Tidor Sindang. Ito po, beneficiary po siya ng DAR. Ayan po yung kanyang titulo. And now, ladies and gentlemen, at this point in time, may I now invite sa Bagong Pilipinas. Pangalan po Ladies and gentlemen, our main host for this kapiyan sa Bagong Pilipinas ang pangalan is an alumnus of the People University College of Sciences and Political Science in 1980. Sir Marlon, magandang umaga, isang makabuluhang maka-agraryong umaga sa lahat po na nanonood at nakikinig po sa ating pong programa dito po sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Of course, ito na po yung ating pang-5 na episode po ng ating Kapihan sa Bagong Pilipinas. At ang ating pong featured agency ngayon ay isang napakahalagang frontline department ng ating pong gobyerno. At sa ngayon po umagang ito ay mabibigyan natin ng pagkakataon na mailahad nila ang kanila pong mga nagawa at gagawin pa sa departamento. Ang featured agency ay ang Department of Agrarian Reform, Regional Office 5. Ito po ang inyong lingkod nga pala, Dudes Marianito. Ako po yung magpa-facilitate ng ating pong programa ngayon. At batiin ko lang po yung ating mga nanonood ngayon live dito po sa ating ginagawang kapihan sa Bagong Pilipinas. Nanonood po nila Caria Garvin, ma'am. Thank you very much po. And of course, our very own Undersecretary, Senior Undersecretary Cesar Chavez, sir, thank you very much po. At ang aming pong Director General, Jose Joe Torres Jr., ang aming pong Deputy Director General, Aris Gutierrez, sir, thank you so much for watching. And ito nga po ay live sa 4 na mga radio stations region-wide. Kasama na dyan ang Radyo Pilipinas at ang Wow Smile Radio Network. Kasama na rin po ang DWDR and late or delayed broadcast po sa DWZR. Maraming salamat at hindi na po natin patatagalin pa. 23. Prior to his appointed liaison and external affairs from its violent beginning to its successful 2013 to 2014, and held various roles in Bicol region, including Regional Intelligence Chief, Provincial Director of the Masbate Provincial Police Office, and Regional Chief of the Highway Patrol Unit.
He is a graduate of the Philippine Military Academy, class of 1984, obtained a master's degree in business administration in 2002 from Laguna Northwestern College, graduated from the 97th Management Development Program at the ASEAN Institute of Management in 2018, and has received numerous awards and recognitions. Aside from all these achievements, he can be described as a loving father to his 5 children and a devoted husband to his wife, Chris, especially our big society. Ladies and gentlemen, friends from the media, the snappiest DAR 5 Regional Director, Reuben Chudor C. Sinda. Sir? Thank you, Director Ramil Marinito, the Regional Head here in PIA Bicol. Isa pong karangalan na maging bahagi ng programa ng Kapihan sa Bagong Pilipinas. At sa ngalan ng aming kagalang-galang kalihim, Conrado M. Estrella III, kami po'y nagpupugay sa aming lahat na kaibigan, sa our friends in the media na nandito po ngayon at ibang mga panauhin, our distinguished guests who are present here this morning. Bago po ang lahat, nais ko muna magpasalamat siyempre sa aming gracious host, ang DSWD Regional Director, si R.D. Norman Laurio, who is a good friend from way back in Masbate. Po ng aming kalihim at mga may bagong opisina pala sila. Kaya dito muna yung Kapihan sa Bagong Pilipinas imbes na sa regional office nila. Inampun muna ng DSWD. Media forum na to na kami lilipat na po sa Regional Government Center na po sa Rawis. Doon lang po kami sa may tapat ng Commission on Audit. Kaya lalo kaharap na namin yung Commission on Audit. Diba? Para mas lalo kami ninervyos. Of course, isang pagpupugay din sa grupo naman ng Presidential Communications Office, si Secretary Cheloy Garapil, si Yusik Cesar Chavez, Director General Roselio Torres, Adolfo DDG Adolfo Ares Gutierrez, Rachel Ann Gabrador, at of course ang Assistant Regional Head Rizal Mia na nandito na kasama na nagpaunlak sa amin ngayong araw na to. Pag-uulat sa inyo ng ano ba ang DAR, nasaan na kami ngayon at saan kami patutungo. Okay, ready na po ba ang ating presentation? The mandate of DAR is to lead in the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP through the land tenure improvement agrarian justice and coordinated delivery of essential support services to client beneficiaries. Ang aming misyon, our mission in DAR is to be the lead government agency that upholds and implements comprehensive and genuine agrarian reform which actualizes equitable land distribution, ownership, agricultural productivity, and tenurial security for, of, and with the tillers of the land towards the improvement of their quality of life. Our vision, a just, safe, and equitable society that upholds the rights of tillers to own, control, secure, cultivate, and enhance their agricultural lands, improve their quality of life towards the rural development and national industrialization. Of course, ang Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program na siya namang pinamamahala sa ilalim ng Program Beneficiaries Development Division. Okay, bago ko po simulan ang talakayan patungkol sa aming mga nagawang accomplishments sa mga nakaraang taon, nais ko po muna ipagbigay alam ang tatlong haligi ng aming kagawaran, kung saan dito po iikot yung ating diskusyon at ang aming pagpapahayag, pag-uulat sa araw na to. Una ay ang Land Tenure Improvement Division or LTID na naglalayong mas mabigyang seguridad ang lupang sinasaka ng ating mga magsasakang beneficiaryo. Division or ang PBBD na naglalayo naman makapaghatid ng mga kasanayan, workshops, at iba pang support services sa ilalim ng Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program
or ARBDSP na pinaabot sa ating agrarian farmer beneficiaries. Ang ikatlo naman ay ang legal division. Siyempre po, pag may usaping panglupa, may parating may usaping legal. Kasi very sensitive ang pag-uusap lalo na sa lupa agraryo. Ang legal division naman ay ang layunin nila ay makapaghatid ng inklusibong at agarang aksyon at maisulong ang patas at makatarungang reformang agraryo nang sa ganon ay maresolba ang mga issue at mga kaso na kailangang pagtuunan ng pansin. Land Tenure Improvement, under the Land Tenure Improvement Division. Mula po noong taong 2022 hanggang sa kasulukuyang taon sa ilalim ng LTID ay pinatupad namin ang Land Tenure Security Program or LTSP na nakapagpamahagi po tayo ng kabuuang sukat na 5,045 hektarya ng lupa na may kabuuang 3,420 titulo ng lupa sa 3,320 agrarian reform beneficiaries o ating ARBs. Meron din po kami ngayong tinatawag namin proyektong split or project split or ang ibig sabihin nito po ay support to parcelization of lands for individual titling. Ang layunin ng proyektong ito naman ay mahihati-hati ang titulo na nagmula sa Kuliloa at may pangalan sa bawat magsasakang benepisya. Kasaysayan po ng PLOA sa isang nakaraang administrasyon ng collective po. Parang ang isang malaking lupain ay ipinangalan sa mga agrarian beneficiaries na medyo marami po. Walang malinaw na pagkahati-hati. Kaya ngayon po ang layunin ng split ay linawin niya, i-define po kung sino ang may-ari ng kung anong titulo. Ang pondong ginagamit naman dito po ay mula sa World Bank na siya namang aming pinapangalagaan upang mas masigurado maabot ang adhikain ng proyektong ito. Sa aming kabuuang nagawa mula 2022 hanggang 2024 para sa project split mula po sa kabuuang 774 na CC-CLOA or Collective Certificate of Land Ownership Award na ay hati-hati na po natin ito sa kabuuang 3,800 na po na electronic titles, modern na po ngayon, e-titles, or tinatawag namin e-titles na may sukat na 6,405 hektarya ng lupa na naipamahagi naman sa kabuuan 3,549 na agrarian reform beneficiaries. Nagkaroon po tayo ng isang napakalaki at napakahalagang araw noong ika-7 ng Hunyo sa taong kasalukuyan o noong June 7, 2024 kung saan ang mismong mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po ang nagbahagi ng mga titulo ng lupa na umabot sa 2,115 titulo na para sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Nasabi po natin makasaysayan ito dahil si Pangulong Marcos pa lamang po ang nakagawa ng ganito sa larangan ng agrarian reform. Siya po ang kauna-unang Pangulo sa kasaysayan ng mismong kagawaran namin na nagbahagi ng titulo ng lupa sa Riyong Bicol. Sa kabila ng tagumpay na ito, hindi po lingid sa aming kaalaman na marami pa pong karapat-dapat na Pilipinong magsasaka na ang naghahangad na makamit ang kanilang sariling titulo at lupa. Kung kaya hayaan niyo po sana kami ng pagsumikapang maabot ito at gaya po ng pinangako ng ating butihing Pangulo, buong puso po namin iniaalay ang aming tapat na serbisyo upang maisakatuparan ang lahat ng ito bago pa man matapos ang kanyang termino. Dumako naman po tayo sa mga nagawa ng ARBDSP o yung support services. Siyempre po, kung may titulo ng lupa, kailangan po natin masiguro maitiyak o mapagtibay at mapagpapanatili nito at mapalago ng ating mga benepisyaryo ang kanilang mga produktong itinanim at sinasaka. Sa ilalim ng Agrarian Reform Beneficiaries at Sustainability Program o ARBDSP, nagbibigay po tayo sa ating mga beneficiary ng mga support services gaya ng
Farm Machinery and Equipment or tinatawag namin FMEs. Yan At yung Farm to pinamigay na Market nating Roads, Pangulo. tinatawag natin FMRs. Capacity Building Trainings at iba pa mga proyekto. Nangangahulugan lamang ito na sa oras na naibahagi po sa ating mga magsasakang benepisyaryo ang kanya-kanyang titulo ng lupa, hindi po nagtatapos dyan ang trabaho ng agrarian reform at ang aming pagseservisyo. Alam po namin na sa tulong ng pagpapaabot ng iba pang suportang assistance gaya ng mga makinarya, mas mapalalago nila ang lupang kanilang sinasaka, maging ang kanilang mga kinikita. Kaya naman, mula ang taon 2022 hanggang 2024, nakapamahagi po kami ng kabuuang 713 units ng iba't ibang farm machinery and equipment Panahon lang yan po na ng ating nakakahalaga Pangulong. ng 666,494,340 piso. Nagkaroon din po tayo ng pag-turnover ng Farm to Market Roads or FMRs Yan po. na mas Farm to Market makakatulong Roads. para mapalapit o mapadiretso ang mga mamimili sa mga produkto ng Agrarian Reform Beneficiaries or ARBOs at sa pamamagitan din nun, lumago ang kanilang kita. Mula 2022 hanggang 2024, nakapagtala po tayo ng 18 farm to market roads sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon natin. At nakapaglaan po tayo ng pondo Albay, na Camarines Sur, Catanduanes po. 883 milyong piso na may 9 kabuuang completed, 9 ongoing. distansya na 39 na kilometro. Meron din po tayong 210 na agrarian reform beneficiaries sa Bicol na patuloy na nabibigyan ng suporta ng kagawaran mula sa 581 na agrarian reform beneficiaries organization. Ito yung mga organizations na to ang gumagabay at tumutulong sa nasabing mga agrarian reform beneficiaries. Nakapagbibigay din tayo ng marketing assistance sa pamamagitan ng programang Partnership Against Hunger and Poverty or PAHP para sa aming Agrarian Reform Beneficiaries Organization na layong magsugpo ang kagutuman at kahirapan sa tulong ng Marketing assistance po pakikipag-ugnayan ng DAG against sa iba't ibang hunger and ahensya ng poverty. gobyerno gaya ng Bureau of Jail Management Office or BJMP at iba pa. Ito'y nakakatulong upang magkaroon ng regular na kita ng ang Agrarian Reform Beneficiary Organizations alinsabay sa pagkakaroon ng regular na supply ng pagkain para sa persons deprived of their liberty. Sa kabuuan, direktang na ikonekta po natin ang ating mga farmer organizations sa 17 na mga institutional markets kung saan kumita po sila ng abot sa 6 na milyon, 634,493 piso at 74 na sentimo na malaking tulong para sa mapanatili ang estado ng hanap buhay ng ating mga ARVs. Noong taong 2022 hanggang Agrarian Justice 2024, Delivery meron po Program. tayong iba't ibang issue at kaso na kailangan Resolution of marisolba at Agrarian mabigyan Law solusyon. Implementation Ito'y isa sa mga cases. pinakamahalagang aspeto ng ating tungkulin, pagkat isa sa ating mga layunin ang makapaghatid ng isang makatarungan, pantay at makataong reformang agraryo. Sa Resolution of Agrarian Law Implementation or ALI cases na aming kung tawagin, nakapagtala at nakapagresolba po tayo sa mga nakaraang taon hanggang sa ngayon ng kabuuang 2,119 na kaso. Sa pagbibigay naman po ng agrarian legal assistance sa judicial, meron po tayo kabuuang 772 na mga magsasaka na i-representa ng divisyon. 2,028 naman sa quasi-judicial at 14,562 naman sa mediation. 2.2 billion pala po ang budget allocation dito.
ng DAR. Dito ay para sa taong 2022, 700,570,134 na piso For at 2 years na 11 siya, from sentimo 2020 para to sa taong 2024. 2023 at 750,554,631 piso for this naman year. para sa kasalukuyan 660 piso at Ito, beneficiary po ito. Isang agrarian reform. Yan po. Nakabit ako digdikan taon 1969. Ang kuya ko digdi, nagbukta ako. Nandito siya mismo. Mananay ako. Pag-retire ko ka 2004, dahil ako nagtahi. Kung mag-asawaan na akong mananay. Sakripisyo lang. Pag may akong trabaho, ang binibig ko. Ako kung dahil magbakal na yung Abuno kayo. Siya mismo mga kababayan ng beneficiary. Pag-abot pag-amin paano Tuwang-tuwa siya mga kababayan. kuya lumata o textile rin itong pag-retire. Nabigyan na siya ng lupa. Ayun, itong binibigit din ang putak mo na akong grego. Kaya itong mahilig. Nag-aagos mo lang po sila dito sa Albay. Papa, ito yung anak niya, mga kababayan. 38 years daw silang naghintay. 38 years kayo naghintay before na award. Ngayon lang sa panahon ng ating Pangulo. Bongbong. Grabe. Ito pa lang po ako nakuha yung lupa. Ay grabe pala, napakatagal. Grade 2 ako. Then bundok po yun. Inultivate siya ng father. May araro at saka yung asaro. Kaya pala siyang hagdan-hagdan palayan. Ginawa niyang parang hagdan-hagdan palayan para maging palayan. Mensahe ninyo sa ating Pangulong Bongbong. Thank you so much po sa ating President Bongbong Marcos po dahil binigay niyo po titulo, nagkaroon na kami ng security na meron kami memorandum, parang memories sa aming father if ever siya pumawaw. 4 po kaming napagtapos sa universidad ng aming ama sa pamamagitan ng lupa niya. Meron po, ang kapatid ko pong panganay ay art engineer, 2 po kaming teacher at isang accountancy. Diyan po kami nanggaling sa lupa. Ano pangalan po ninyo? Ako po si Irene Pulagong Tiki na isa rin po ako sa kasama ng papa ko ng bungkal ng lupa na yan. Naranasan ko pong magtambak ng pilapil at magtanim ng mga palay na yung tawag po noon is aso. So ako po yung lagi nilang kasamang magtanim ng kamote, mais. Ngayon po, ang mga tanim dyan ay kakao at saka niyog. At saka yung mga guyabano po na pinagtulungan namin ng tatay. Ilang hektar yung nabigay sa inyo? Bali po, yung isa po nasa 7,000, yung isa nasa 4,000. Square meters? So halos kalahating hektarya. Siya po, mga kababayan, yung beneficiary. Dahil po medyo matagal-tagal Yung na tatay na talaga, nakausap for natin. 32 years 32 ay years. nangyari. Mismong So magsasalita Mahal siya. na aga sa inyo gabos. Indot ko pong pasasalamatan ang membro kandal sa Pulangi. Salamat daw sa DAR sa Pulangi. Mandua po ang Ligaspe Sieto Molina Dar Ligaspe. Ang pantulo ito si Robin Pangatlo. Yodore si Sindak na kuyang kandal. Yan, si Director Sindak po ng DAR. Pasalamat siya. Yaw nung pakulig Bisay. Nandito daw siya. Napasalamatan ko si pati ka mo dito. Salamat sa pagdigdi ko, may istorya ko sa inyo kung paano ang dagang ini pinag-cultivate ko. Nagsimula ko 1988
pinagkultibar ko ini, ang dagang inihali, lumangki, Lazaro, Bicol kasi yung pinagsasalita niya. Hindi ninyo maintindihan po, kababayan. Pasensya na. Abot nga po yung kanyang tumataas yung balay buwan. 32 years siyang naghintay. The government can really produce a kind of service Sa ngayon, nagsama ng ating Pangulong na ito nga po Marcos ay na award sa kanya. May order pala po na i-fast track ang lahat ng distribution. Thank you very much, Ardy. Maraming salamat, Parpo Herald Tamtal. Sir Dante, thank you very much. Let's Kasi po natagalan masyado. Tinanong ko kanina. Natagalan masyado yung pag-award kay Lolo. So that ends our yung coverage natin, mga kababayan, dito sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.